Riza Hontiveros. Happy New Year, Senator. Good morning and thank you po sa pagsama sa atin ngayong umaga. Thank you po, Nanay Jing, sa pag-imbita at Happy New Year, Happy Epiphany at magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating mga kapanalig. Yes, maraming salamat po. Talagang diniscuss na namin to kahapon, sinimulan namin, pero hindi kami kontento na hindi ka makausap. Dahil mas mahalaga pong marinig mismo ano po sa inyo. Bakit nga po ba? Una sa lahat, ano po nangyari na meron pong application na ganito sa Senado? Maano mo po bang ikwento sa amin? Opo, well, marami-rami naman po talaga ang sa isang taon dumadaan sa Senado mula sa House din na mga application para sa Filipino citizenship. And usually, wala pong kaso naman sa mga ganon at nakakatuwa pa, nakakataba sa ating puso bilang mga Pilipino kapag may dayuhang gustong ang nationality ay maging yung atin din. Nakatawag pansin lang sa akin itong partikular kay Lee Duan Wang at sa mga dahilan na ikikwento ko nga. Pero hanggang ngayong umaga nakakalungkot po talaga na pumasa na sa Senado itong bill granting Filipino citizenship kay Lee Duan Wang. Ang nasabi ko, Nanay Jing, parang ganito din nangyari nung niloko tayo ni Alice Guo, di ba? Kaya nanawagan nga ako kay Presidente, i-veto na yan agad-agad. Lalo pa, at eto nga, napakarami pong red flags ng taong ito. At ito po yung dahilan na in-interpolate ko yung citizenship bill niya at sa huli ay bumoto po ng no. Una na po dyan, Nanay Jing, ang tila ugnayan ni Lee Duan Wang at ni Duan Renwu. Siya po, kung naalala po ng ating mga kapanalig, ang mastermind ng Pogo sa Porac, Pampanga. May litrato po sina Lee Duan Wang at Duan Renwu magkasama, magkatabi sa isang grand launch ng casino junket ng Nine Dynasty sa Clark, Pampanga. Napag-alaman po namin na si Lee Duan Wang, siya pala ay operator ng Nine Dynasty. At Nanay Jing, itong Nine Dynasty ay may interlocking officers sa Rivendell. Isang pogo sa Pasay naman na ni-raid na dati dahil sa scam operations. May isa pang negosyo, si Lee Duan Wang, yung Avia International Club. Nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, yung self-confessed na Chinese spy. Tapos, ang malala pa, sa mga opisyal na dokumento sa SEC para sa kumpanyang ito, nagpresenta si Lee Duan Wang bilang Pilipino sa ilalim ng pangalang Mark Koong. Hindi niya po ito lahat dinisclose sa application niya para maging Pilipino. Talagang tinago. So ang tanong, bakit? Pero may dagdag pa na red flags niya. Halimbawa, yung pagkakaroon niya ng maraming taxpayer identification number o TIN. Illegal po yan. Kung mapatunayan na sadya, diba, sadya niyang kumuha ng maraming TIN, pwede siyang makasuhan sa ilalim ng ating batas. But ika nga sinasabi, wait, there's more, no? Itong si Wang ay konektado din po sa Philippine Xinjiang Yushi Association na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. Hindi ba nakakashock na ang may ganitong koneksyon ay basta-basta na lang magiging Pilipino? Hindi pa po ba, gaya ng tinanong ko sa simula natin, Nanay Jing, hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko, diba, ni Guo Huaping, alias Alice Guo, o kay Yang Jianxin, alias Tony Yang, yung namang sa Cagayan de Oro? Hindi pa ba tayo nadala sa mga abusadong, dayuhang nagpanggap na Pilipino para pagkakita ng taong bayan natin at tuminsan yung ating mga sistema? So, Nanay Jing, talaga, kung seryoso si Presidente sa Pogo ban at sa banta ng China sa ating pambansang seguridad, sa ngayon, please lang sana, huwag niya naman hayaang ipamigay ang ating nasyonalidad. Right, opo. Senator, meron pa pong nabanggit na isa. Ano po yung connection naman itong SPA and SPICE?
may isang buffet restaurant po ba dito sa May Pasay at nalilink din dito sa taong ito. Merong binabanggit na salitang yatay, which literally means Asia Pacific. Tama po ba yun? And ito daw po ay connected din kay Ji Yang na may-ari ng Yatay International Holding Group. Ano po itong kaugnayan dito sa kay mahirap yung mga pangalan nila, no? So si Lee Duan Wang. Pabilib ako sa inyo na memorize niyong lahat. Okay. Senator? Alright, naku, naputol si Senator. Okay, balikan natin si Senator Riza Hontiveros at kung meron po kayong katanungan, maaari po ninyong ipadala dito sa atin, 0918-837-4827. Okay? Ganun din dito sa ating Facebook Live. Okay, ready na po ulit. Yes, Senator, welcome back. Okay. Naputo lang po. Kinokontak lamang ni Kuya Kenneth. Nakababahala po kasi ito talaga, no? Unang-una yung sinabi nga ni Senator Riza, meron siyang multiple tax identification numbers. Labag po yan sa ating batas, ano? Paano ba siya pananagutin? Okay, dahil hindi pa siya Filipino citizen. Pero sabi nga ni Senator yan kanina, sa opening niya, nakalulungkot dahil nakapasa na raw ito sa Senado. Okay, ang magiging legal remedy na lamang nito ay kung i-veto ng ating Pangulo kung hindi ako nagkakamali. Okay, ready na ba ulit, Sir Kenneth? Okay, good morning, Senator Riza. Good morning ulit, Nanay Jing. Sorry na putol po tayo. Okay. Yes, go ahead please. As you were saying po kanina. Opo, pinag-uusapan natin yung Yatay Spa at Yatay Group. Opo, ni Shi Zhijiang. Yun nga po yung self-professed na Chinese spy niya, may niya, itong aviation na isa naman sa mga negosyo ni Lee Duan Wang. So, isa na naman po sa mga red flags, ika nga Nanay Jing, na sabi ko sa aking interpellation, dapat investigahan muna ng mas malalim kasi hindi ito sinabi ni Lee Duan Wang. Yung ganitong mga connection, hindi niya po sinabi nung siya ay nag-apply para sa Filipino citizenship. So bago ipigay ang ating Filipino citizenship, alamin muna na wala talaga siyang connection sa ganitong mga negosyo at ganitong mga tao na napakayamang na-investigahan natin sa 4 na taon ng inquiry laban sa Pogo. Alright. Senator, so sabi nyo nga kanina, no, nakalulungkot at pasado na ito sa Senado. So, ano pong magiging susunod ninyong hakbang? Nakalulungkot kasi yung inyong mga kasama sa Senado, no? Sadyang ano po ba, nabulag, nabingi? Bakit? Yun ang malaking tanong yun ang malaking puzzle Kayo naninindigan, bakit sila hindi nila kayang manindigan? Ano ang nasa likuran? Or sino? Hindi naman ako makapagsalita para sa kanila kung ano ang kanilang dahilan. Basta't sa puntong ito, Nanay Jing, ay kumbaga tapos na ang trabaho ng Senado sa bill na iyan. Kaya't kumbaga the ball is in the court ng executive. Kaya nga po't nanawagan ako sa Office of the President na i-veto po nila itong bill na ito. Kung talagang seryoso, bantayan yung banta sa ating soberanya ng China sa ngayon at kung seryoso din sila dun sa Pogo ban na inanunsyo nila nung State of the Nation address na naglabas sila ng executive order tungkol yan at na sa ngayon kami din sa Senado, mayroon pa kaming napipintong panukalang batas para talagang itaguring illegal ang mga Pogo. Opo. Alright. Senator, ito lamang po ipararating ko sa inyo. Mabuhay po kayo, Senator Riza. Tuwing may eleksyon, tumatakbo kayo, talagang boto ko po kayo dahil ikaw po talaga nakikita kung may tunay na malasakit sa bansa. Salamat po, Kapanalig Christy Centeno ng Malolos.
Oh, maraming salamat, Kapanalig Christy. Opo. Alam nyo, natutuwa po kami dahil ultimo si Commodore, yung spokesperson po ng Philippine Coast Guard, tinanong po namin siya kung gaano kahalaga itong susunod na eleksyon. Ang sabi niya, napakahalagang mamili tayo ng mga kandidato na pro-Filipino, pro-Philippines. Hindi po dapat kakitaan ng killing sa ibang bansa, lalong-lalo na sa China. Opo. Ay nakikiisa ako dyan sa damdamin at kaisipan ng ating Philippine Coast Guard spokesperson, si Commodore J. Tariela. Mabuhay po kayo, Commodore J. Yes. Opo. May mga issue man po tayo na hindi pinagkakasunduan, pero Senator Riza, talagang dating po sa pagtatanggol sa ating kasarinlan, sa ating bansa, kami po yung hangang-hanga sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless you. God bless you. Mabuhay ang sambayanan at kahit sa mga issue na hindi pa ganap na pinagkakasukuan, basta po nagpapatuloy yung ating ganitong pag-uusap sa diwa ng respeto, mapipreserve po natin yung mga ating unity sa mga bagay na pinagkakasunduan na at sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, ang pinakamahalaga pa na nananaig, no? Yung diwa ng charity o pagmamahal natin bilang mga kapanalig. Amen. Amen to that. Good morning, Senator. Ingat po kayo. God bless you. Ingat po. God bless you. All right. So yes, Deputy, ayan na po, Senate Deputy Minority Leader Riza